Amen. Praise the Lord. God bless you po, the beloved of Coral Group. Palagpagan natin ating pinakamahal na Pag-Kristo po, mga minamahal. Mga minamahal, God bless you sa ating pagbibigay po, mga Diyos, mga panalangin. Tayo po'y tumayo po, mga minamahal. Huli sapir karon, mga minamahal, nasa palibot man, nasa paligid, mga minamahal. Dito na po kayo sa harapan o malapit po, mga minamahal. Tayo po'y tumayo po, mga paglagal sa itong bilang salita nating beloved Orin Preser, Kuya Andy Viñas. Praise the Lord. God bless you, atong beloved Brother Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Kalumon sa amin sa araw na to, na ikaw aming nasamba. Ikaw napuri, ikaw aming napasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Malapay na maraming salamat. Diyan at dalangin yung propeta ng beloved ng mga pastor. Please open the mind of my children, Lord. They believe the gospel, Lord. I by the prop darkness, they must he that says unbelief and doubts, cast out in their midst right now, Lord. To the first leading prophet of the pastor, Lord. Thank you so much. But with every part of the service, Lord, we feel the holy presence until now, my God. We all the glory and presence and honor unto you to thy name, my God. And pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mahina man. Praise the Lord. Ang mga pinagpala, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Napakabait ng Diyos. Amen. Amen. Sino pong naka-testing ng napakatamis kabaitan ng ating Panginoon? Amen ba? We shall see and taste the goodness of our loving God. Mga minamahal, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only belongs to our loving God. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist Willis Talmida, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure and remember the blessed memories and the precious teaching of beloved stand Pastor Linac Almeida and all beloved children, the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-workers, and to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, at sa ating mga webcast viewer na nanonood ngayon, salamat sa ating Panginoon sa iyong matamis na presensya. Amen ba? So, tanan nga makaipatiran natin, welcome you all here sa ating station sa CDO. Mga minamahal, kapatiran natin from Claveria. Amen. From Hasaan, Taguluan, Balingasag. Mga minad, padulong na dito sa Cagayan de Oro City. From Iligan, Lugait, saka Initaw. Amen. Taga Baongon, taga Talakag, at saka taga maramay kulang eh. Anong kulang? Taga CDO. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sunod daw na uli sa apil, bababa naman yung taga Malitbog. Wala na tayong paglagyan. Baka pag sunod naman, bababa naman yung taga Malay-Balay. Ano ba nangyari? Sabi niya, Kuya, alkansi kami. Sunod naman, taga Valencia, pati sa Lawagan. Ako, hindi na tayo mag-asya, doon na tayo sa Eliseo. Anniversary na yon. Amen? Dahil importante kasi po, mga minimal, yung fellowship. Alam yung fellowship, kung sa Bisaya, pag inambitay. Why is Christian fellowship so important? Nakikinig ba kayo? Why is Christian fellowship so important? Bakit ang pagtitipon ng mga Kristiyano ay napaka-importante? Kailangan malaman natin ito. Amen ba? Amen ba? Ano bang makuha nating benepisyo pagwapala kung palagi tayo nagpipilosip? Yung fellowship, palagi ka nagsisamba, palagi tayo nag-iitipon-tipon sa loob ng bahay-sambahan. Kaya itong beloved noble pastor, naintindihan niya, mga minal nga, what is the importance of fellowship to every Christian? Kaya sa Manila, noon pa man, mga minamal, from the birth of this church, hanggang lumaki na parang lubo, para magkaroon ng blessing
Pagpapala ang mga Kristiyano, iniipon ng ating beloved Honorable Pastor Milad Mamadir. 1989, na-assign ako sa Pampanga. Every Holy Supper po, nag-arkila kami. Terrible. Tag, 10 jeep. Magkano ginagasto pag-uwi namin? Tag 40,000, 60,000 po. Nung nasa naman ako sa Riyaya Quezon, malayo yung sa Riyaya Quezon. Ganon din, tag 10 jeep din kami. Sa Pampanga, nabutan ko, nag-10 bus kami. Grabe yung ginagastos. Ginabaliwala ng beloved parents of the Lord ang gastusan. Mga Melkay, gusto nila na maramdaman ng kapatiran yung katamis ng presensya ng ating Panginoon. Bagyo napakalayo, 12 hours ang biyahe Pangasinan, pero bumababa sila. Ngayon, next Sunday, mag-celebrate tayo ng 19 years ng Talipaw Peace Mission. Hindi natin makalimutan ang himala ginawa ng Diyos sa ating beloved pastor sa 12 Pillar Warriors. Lahat ng mga station, Luzon, Visayas at Mindanao, bababa. Terribly ang ginagastos ka naman. Mag-umpisa ang gawain doon, alas 12 ng tanghali, matapos alas 10 ng gabi. Uuwi yung mga station natin sa ilang mga lugar, madaling araw na, umaga na sila dumarating, tag alas 7 ng umaga. Pero maligaya sila at masaya. Hindi lang isip yung pagod, puyat, mga min. Bakit po? Napaka-importante ng fellowship sa bawat Kristiyano. So why is Christian fellowship so important? Mga min, kaya dapat yung kalanganan nakasulat dito, fellowship is an important fact. Beloved, bawasan gamay ang monitor burn. Fellowship, yung check na. Fellowship is an important fact of our faith. Amen? Amen? Oh, coming together to support and one another as an experience. Another is an experience that allows us to learn, gain strength, and show the world exactly what God is. Amen ba? Everybody serves the Lord. Fellowship kuno is an important fact of our faith. Tandaan nyo yan, ha? Coming together to support one another is an experience that allows us to learn, gain strength, and show the world exactly what God is. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Importante daw yung fellowship. That is the important fact ng ating panampalataya, ng bawat isa mag-coming together, magsuporta ang bawat isa sa iglesia. One another is an experience that allows gitugutan to learn. Kaya pag dito tayo sambahan, makinig tayo ng patutuo, nakita natin lahat dito, how we worship the Lord, we'll learn spiritually. May natutunan tayo, di ba? And gain strength, makakuha tayo ng kalakasan spiritual. We gain strength from the Lord and show the world exactly what God is. Laro maipakita natin sa buong daigdig kung ano ba ang Diyos nating pinaglingkuran. Bakit nandito tayo? Ano bang ginagawa natin dito? To show the world exactly what God is. We serve. Kay bakit ganun na lang pagsuporta natin sa bawat isa? Kay bakit po totoo ang Diyos natin na pinaglingkuran? Buhay siya. Damang-dama natin yung matamis yung presensya. Hindi mabayaran yung nang salapi, yung kaligtasan, presensya at maramdaman. Kahit uwi ka nang wala kang tulog, wala ka sa pagkain, pwede maramdaman yung presensya, tuwang-tuwa ka pa rin. Bakit po? Isang araw nadama mo yung presensya ng Diyos. Ang Diyos Espiritu, bumaba sa ating kalagitnaan, pinadama sa atin. Ngayon po, narin nakita yung sarili, you learn something spiritual. Special because we feel the sweet presence of the Lord. Naramdaman natin yung matamis na presensya, umiyak tayo ng malakas, nakasigaw tayo ng malakas, tumulo yung luha natin ng malakas. We learn a lot. This is the fact of our faith, being the importance of fellowship. Lungkot na lungkot ka, problematic ka. Ramdaman mo isa, parang nag-iisa ka lang. Pag hindi mo fellowship, hindi ka pa nag-iisa. Maraming kapatiran na makita natin nagpapanasig sa atin.
We gain strength. Amen ba? Nakuha tayo ng strength sa ating buhay because of fellowship. Everybody say, praise the Lord. Number one, what is the importance of fellowship to every Christian? Number one, fellowship gives us a picture of God. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Romans chapter 12, pakibasa. Romans chapter 12, verse 4 up to 6. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 4 hangtod sa 6. Kay maingon nga diha sa usa ka lawas, aduna kitay daghang mga bahin ug ang tanang mga bahin dili managsamag buluhaton. 5. Mao man usab kita bisan daghan usara kita kalawas diha kang Kristo. Amen? Ug ang matag usa kanato isig kabahin ang usa sa usa. 6. Ug sanglit na batunan taman ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalinglaing sibu sa grasya nga gihatag kanato. Kinahanglan gamiton ta kini kun sa propesiya, kinahanglan gamiton ta kini sibu sa gidak-on sa atong pagtuo. Amen. Palakpakan po natin Diyos. So why is it very important ang fellowship sa atin? Kaya kung magsama-sama ang mga Kristiyano, sabi dito, kay ang glawas, ang katawan ni Kristo, hindi po isang tao lang. Yung ituwag na church is body. Amen ba? Like me, body. So ang body is composed of head, ears, nose, eyes, hand, feet, everything. Kompleto yan. Minsan pag putol yung kamay mo, tabingi na. Pag isali mata mo, mahirapan ka, lalo na wala kang ilong. Amen. Mahirapan ka huminga. Hindi yung pinibunganga lang palagi. Pag wala ka naman tainga, lalo mahirap. Sigawan ka ng tao, nakat-smile ka pa rin. Amen. So kailangan maging buo yung katawan ni Kristo. Everybody praise the Lord. That is the purpose of fellowship, why we here. So, for us, we have many members in one body. Sa katawan, marami membro. And all members have not the same pace. Ano to? The same office. Ang bawat membro hindi pare-parehas og opisina. Hindi pare-parehas og talento, hindi pare-parehas og skill and ability. Kaya sa church, pag mubuo tayo, makakuha tayo ng aral at lalakas tayo. Bakit po? Pag i-join po together ang iglesia membro, makita natin ang bawat regalo, gift ng Diyos binigay sa Kristiyano. Pag ibuo po natin yan, magkaroon tayo ng lakas. Everybody say, praise the Lord. So we being many are one body in Christ and every one members one of another. He being then gifts differing one to the grace that is given to us. With their prophecy, it is in prophecy according to the proportion of faith. So ang bawat isa pag mag-ipon-ipon, may iba-iba silang gift. Amen ba? Iba-ibang talento, iba-ibang skill, gasa ng gagaling sa Diyos. Pag mag-ipon tayo lahat, ito po'y makikita sa loob ng iglesia. At ang bawat isa ay mag-contribute. Everybody say, praise the Lord. Mag-contribute siya ng aral, learn, and give strength to his kapwa Kristiyano. Kaya nito nakita nyo, bakit maghulisapin, mag-fellowship tayo, grabing presensya. Bakit natutuwa ang Diyos? Dahil bakit ang isang katawan na maraming sangkap na buo ngayon sa araw na to? Amen. Yung bawat gift ng Kristiyano, ginamit natin dito. Yung gift mo, pagigitar, as a musician, ginamit mo. As a choir members, ginamit mo. Kaya natutuwa ang Diyos. Sa pagpatutuo nyo, natutuwa ang ating mga Panginoon. Kaya hallelujah, napakita natin sa buong daigdig that you show the word exactly what is our God that we serve. Napakita natin sa ating patutuo, nakikita nila sa podcast. Yung mga patutuo natin. May isa nga doon nga viewer sabi niya, sana makapunta rin ako makadalo ako sa CDO habang nanonood ng choir. So, ibig sabihin, nadasig siya. Amen? Bakit nakapag-message siya na sana
makadalo rin ako sa CDO. Sabi ko, Brad, you're so welcome. Pag may time ka, dumalo ka. Bakit? Mayroon siyang nakitang aral. Amen? Mayroon siyang nakita nga naka-bless ng puso niya. Bakit nagpagsalita siya ng ganyan? Kung wala siya nakita, they never sent to learn something o naging strength sa buhay na revive siya, ang kuminsya, ano ba yan? Mga OA. Pero yung kuminsya iba. Sana I will pray nga makadalo rin ako sa CDO. So nakakatuwa rin para sa atin, amen? Siguro, may nakita siya nga very special matter. Na-bless ang puso niya. Una-una, nakita niya ang moving ng Holy Spirit. Nakita niya yung pagkakaisa ng pag-awit ng choir. Narinig niya siguro yung tugtugan ng mga musician. Narinig niya mga patutuo. So, nagbigay ng lakas sa kanyang panampalataya. Nagkaroon siya ng desire na someday I want to be here nga mag-fellowship sa dako ng CDO. Kaya nga naman, kaya gusto niya mag-influence sa mga Kristiyano sa CDO. Kaya nga naman, naramdaman niyang kalakasan, kagalakan sa iyang puso habang nanonood siya ng podcast natin. That is the importance of fellowship. To show the world exactly who is our God. Naramdaman ng kapangyarihan presensya, mga minamahal. Kaya tuwing Holy Supper, wala ka dito, namimiss mo ang billions of piso. Trillion pa. Bakit? Hindi mo kaya bayaran ng worth o billion pesos ang presensya ng Diyos. Mapuspos ka. Nanginginig ka, umiiyak ka sa kalipay, kagalakan, overflowing joy, unspeakable, hindi mo maintindihan. Kahit wala kang pera, kahit wala kang makain, basta puno ka ng Holy Spirit, ikaw ang taong pinakamayaman, ikaw ang taong pinakamaligaya sa buong daigdig. Maraming tao nag-suicide, mga milyonaryo, walang kasayahan, walang kagalakan, walang kapayapaan. Hindi kasi madulot ng pera ang kapayapan, kagalakan, kasiyahan, satisfaction sa buhay. Walang ibang Diyos lamang magbigay ng satisfaction sa tao. Ang Panginoon lamang, Holy Spirit lamang magbigay ng kasiyahan, kagalakan, complete joy and harmony sa puso ng tao. If we be in the fellowship sa ating pinakamahal na Panginoon. Napakasaya. This good and pleasant for the brethren to dwell together in unity. Napakaganda, napakasarap tingnan nga mga Kristiyano nagsama-sama sa bungupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Pangalawa, fellowship makes us strong. Ang fellowship magbigay sa atin ng kalakasan. Everybody say, praise the Lord. Kanina, fellowship got us a picture of God. Pag makita natin ang ating buhay, napipicture natin ang Panginoon sa buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, each of us together shows all of God's graces to the world. No one is perfect. We all sin. But even of us has a purpose here on earth to show aspects of God to those around us. Each of us has been given specific spiritual gifts when we become together in fellowship. Sabi, may specific tayo na mga gift na mula sa Diyos. Pag dito tayo sa fellowship, it is us and whole demonstrating God. Think of is like a cake who need. Parang mga tulad, pag dito tayo nabuo, parang gina-demonstrate na katulad isang cake. Salamat sa mga cake nyo. Nga rinigalo sa amin tong Wibes, sa aming silver anniversary wedding, pinagpala. Salamat po. Sana may cake pang darating. Everybody serves the Lord. It's like a demonstrating the cake how we make. Sabi dito, ang cake, may flour, may sugar, may egg, may oil. Amen? Kompleto yan. I-mix mo. And convert to make a cake. Ang itlog, the egg will never be the flour. Hindi pwedeng itlog maging flour siya. Ganon si katawan, hindi pwedeng kamot maging ilong. Amen? So mag-demonstrate ang bawat body ng iba-ibang talento para mabuo ang iglesia.
Katulad sa paggawa mo ng cake, hindi mo pwedeng itlog, iba rin function ng itlog sa cake, gawin mo siyang flour, iba yon. Kaya may flour din. Separated sila. And none of them make up the cake alone. Yet together, kung magsama-sama sila, yung itlog, oil, flour, ano pa yon, sugar, pag ibuo mo sila, mahimo silang isa ka cake. Amen ba? Yet together, all those ingredients make a delicious cake. It is like that will fellowship, all of us together show the glory of God. Katulad sa atin, magnabuo tayo ngayon. Nandito tayo. Nakikita po natin yung kalwalatian ng Diyos sa ating kalagitnaan. So you picture God in our fellowship. Nakita nyo ba? Anong nakita nyo? Anong nakita nyo? How could you picture God in our fellowship today? Ha? Anong nakita nyo? Wala kayo nakita. Ang nakita natin, nga lahat tayo, yung ating mga gift talento, nakita natin ngayon na nagamit natin. So we picturing God's glory sa ating kalagitnaan. Nakita natin kayong lalatian, yung presensya na laman natin. Naiyak tayo sa gagalakan, mamaya uwi tayo, na kahit pagod tayo, anong oras na darating doon, still, malaala mo, mapipicture mo sa isipan mo, ang kagandahan ng kabanalan ng ating buhay ng Diyos natin pinalaglingkuran. Noon, walang-wala ako. Noon, zero ako. Noon, bulok ang katawan ko. Puno ako sa bisyo, wala kami gagalakan mag-asawa. But since I met the Lord, and I will serve Him sincerely. He always go to church with fellowship. Ngayon, nadama kong presensya niya. Umiyak ko sa galakan. Nagbago ang buhay ko. Pinagaling karamdaman ko. Nagkaroon kami ng harmony ng asawa ko. Pinagpala kami. Binigyan kami ng tahanan. Binigyan kami ng sasakyan. Pinagpala ang negosyo namin. We send the glory of God in our life. Since we have fellowship in the Lord, nakita natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Kahit wala kang makain, pagod ka, hindi mo mag-alaala yon. Ang malaala mo, you always picturing the glory of God in your life. That is the importance of fellowship. Kung palagi ka absent, malungkot ka. Mamimiss mo ang presensya ng Diyos. Pag sa bahay ka lang, di ka dumadalo. Yung madama mong presensya, yung presensya ng telebisyon. Yung madama mong presensya, yung comics. Yung madama mong presensya, yung cellphone mo lang. Nagbigay ng kalungkutan, idolatry sa puso mo. Mag-grieve ang Holy Spirit. Lalabas sa puso mo, you feel emptiness. Worriness, sadness. You feel anxiety. Bakit? Kulang ka na sa fellowship. Kung palagi ka sa sambahan, pagdating mo sa sambahan, malungkot ka, pag nadamang presensya, iyak ka, mawalang kalungkutan mo. Dami kang problema. Paramdaman mo, isa ka lang, binayaan ako na kaysawa, binayaan ko mga anak, malungkot. Hindi pag nag-fellowship ka, maramdaman mo hindi ka nag-iisa. Sabi sa kasama mo ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi ka nag-iisa. You're not alone. Kasama mo ang Diyos. Palakpakan po natin Diyos. Number 2, fellowship makes you strong. Makes us strong. Ang pag-fellowship tayo po'y lalakas. Amen? Pakibasa, Brad. Dito po sa Matthew chapter 18, verses 19 to 20. No matter where we are in our faith, fellowship provide us with strength. Being around other believers give us a chance to learn and grow in our faith. It demonstrates to us why we believe, and sometimes it is excellent food for our soul. It is great to be out in the world, evangelizing to others. But it can easily make us hard to eat away that our strength when we deal with the hand-hearted word.
It can become easy to fall into that hard-heartedness and question our belief. It is have a good to spend time, sometimes fellowship, so that we remember that God make us strong. Kasi kung minsan po, nakipag-alubilo tayo sa mga taong matigas ang puso at ulo. Sa ating paligid, even our loved ones nga man-believer, kinukontra tayo, didibati tayo, pinapahina yung panampalatay natin. Sabi, siyan ka na dyan. Walang klaro na yung miracle crusade, balis ka dito. Minsan mayroon mga hard-hearted ng mga tao. Minsan para manghina ka, madala kanila, mga minamahal. Ngunit, kung ikaw ay minsan bibisita sa sambahan, pagbibigyan mong fellowship, mga minamahal, maramdaman mo na ikaw naman ay lalakas. Dahil sa salita ng Diyos, sa pakinggan mo, sa mga patuto na pakinggan mo, higit sa lahat, ang presensya ng Diyos na maramdaman mo. So, fellowship, it makes us strong. Manghihina ka sa labas, maraming temptation, maraming persecution, marami lahat. We are surrounded by sin. We're surrounded by persecutor. We're surrounded by sinful word. Iba-iba ang pananaw. Mga hard-hearted ng mga tao, hard-headed ng mga tao. Ngunit mga minamahal, kung tayo po'y pumunta sa gawain ng Diyos, yung makamusta mo dito, mga malambot og puso. Amen? Amen. Babalik ang iyong kalakasan. Pakibasa, Brad. Hallelujah. Praise the Lord. Mateo Kapitulo 18, versikulo 19, hantod sa versikulo 20. Hallelujah. Praise the Lord. Usab, sultihan ko kamo, nga kon ang duha kaninyo, makauyon dinhi sa yuta, may tangod, sa bisan unsa nga ilang pagapangayon alang kanila, pagabaton kini sa akong amahan nga naa sa langit. Sa 20, kay diin, gani ang duha kong tulo magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Amen. Palakpakan natin Diyos. So, mga minamahal, lalakas po tayo. Sabi nito, again, I send to you that if two of you shall agree on earth as touching any things that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven. Lahat na hingiin mo, ibigay ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang naukol sa anumang bagay na kailang hingiin, ay gagawin sa kanila ang aking Ama na nasa langit. Kung ang bawat isa kuno dalawa sa atin nagkasundo, na tayo po'y nag-fellowship, nagkaintindihan tayo sa pagsamba, ano man ang inyong hingiin, ibigay ng Diyos. Kaya kailangan sa mag-asawa magkaintindihan. Sweetheart, bis na. Mag-toothbrush ka na, kaya punta tayo sambahan. Amen. Amen. Di, sagot naman, sige, ikaw maglagay ka lang ng deodorant para alis na tayo. So nagkasundo kayo, pagdating yung simbahan, mga mabango na kayo, mga nakabihis na kayo. So pagdating nyo dito, nagumpisa ka nagpupuri sa Diyos, nagkasundo kayo, concentrated kayo, nakikinig kayo sa salita ng Diyos, ang anuman ang yung pingiin sa Diyos, ipagaloob ng ating mahal na Panginoon. That is the importance of fellowship. You became strong. Maging malakas kayo na mag-asawa. Bakit? Nagkasundo kayo. Galing pa siyong tahanan. Halimbawa, ang galing siyong tahanan, naglantugi na kamo, naglalis na, nag-away na kayo dahil sa pagsamba. Patuloy lang. Bihis lang. Baba lang, sakay lang sa jeep. Pumunta kayo sa sambahan. Kaya kung kayo na hindi nagkaintindihan, nang hina kayo, nang lamig kayo, pagdating nyo sa simbahan, pag nadaman yung presensya, babalik naman ang iyong kalakasan. Lalo ngayon, Holy Supper. So before you take the bread and the cup, kailangan magyakapan muna kayo mag-asawa. Magkamustahanay muna kayo. Sweetheart, sorry, I love you. Ikaw naman, sweetheart, I love you too. Amen. Malapit nating 25 years, silver anniversary. Kalimutan na nating lahat para lumakas tayo sa ating paglilingkod. Holy Supper ngayon, kailangan maging malinis ang puso isipan natin. Amen.
upang pagkain natin tinapay simbolo ng katawan ng Panginoon na nawasak na durog sa Kalbaryo, at ang kupa nga ubas, pag-inom natin yung simbolo ng dugo na maglinis sa atin. Pag-inom natin, dadayon sa puso natin, maging malinis, mapatawad tayo, babalik yung lakas natin sa maglingkod sa ating Panginoon. Magbalik naman yung pagmamahalan, magbalik ang inyong pag-intindihan, patuloy kayo maglingkod, at anong hinihiin nyo sa oras na yan? Tugunin ng ating mahal na Panginoon. That is the importance of fellowship. Fellowship make us strong in faith, in serving to our loving God. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pang-apat, fellowship remind us we're not alone. Ang fellowship nagpapalaala sa atin na hindi tayo nag-inusara lang. Amen. Malayo man yung husband andun sa Iraq, dito ka lang, hindi ka malungkot. Kaya pagdating mo sa sambahan, banda mong presensya, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Pag-pray mo lang, beloved husband mo, Lord, ingatan mo, beloved husband ko sa Iraq. Palagi pala may gira doon. Amen. Amen. Huwag mong kalimutan. Fellowship reminds us that we are not alone. Hindi tayo nag-inusara. Kasama natin ang Diyos. Hindi ka malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Gandang kanta yun ah. Ano ba yun? Hindi ko alam yun. Kasama natin ang Diyos. Yung alam ko lang, yung dulo eh. Kasama natin ang Diyos. Alan Linugaw, kantahan mo nga. Ano yun? Hindi ako nalulungkot. Hindi ako nababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako nalulungkot, kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Ay, hindi ka. Fellowship reminds us that we are not alone. Kasama natin palagi ang ating Panginoon. Kaya kung nalulungkot kasi yung tahanan, nalulungkot kasi yung bahay, mga kapatid, palagi ka pumunta sa sambahan. Sambahin mo ang Diyos. Ipag-fellowship ka. Kay sa Bibliang fellowship, nagpalaala sa atin na hindi ka nag-iisa. Kasama natin palagi ang Panginoon. Ma-revive tayo, mabless tayo ng presensya ng Diyos. Mawala yung kalungkutan, mawala yung pag-aalala, mawala yung mga pangamba, hallelujah, mawala ang lahat sa iyong isipan, mga problema, mga minal, palitan ng Diyos ng kagalakan, kasiyahan, kapanatagan, loob, katapangan, confidence, panampalataya, nga sa iyong prayer, halal pag-fellowship, tugunin ng Diyos ang panalangin mo, ang iyong bilabid, humahaplabwas ka sa malayong lugar, proteksyonan sila ng Diyos, at sila po'y ampingan, maging magagalak na sila dito, madadama yung presensya kahit malayo, parang malapit lang kayo, because of the presence of our loving God. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Napakabait ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 12 verse 21. Pakibasa, Brad. Fellowship reminds us that we are not alone. Praise the Lord. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 21. 1 Corinthians kapitulo 12 versikulo 21. Praise the Lord. Ang mata dili makaingon sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Maingon nga ang ulo dili usab makaingon sa tiil. Wala ako magkinahanglan kanimo. Amen. Everybody say praise the Lord. So hindi mo pa sabihin nga, hindi ko kailangan yung aking kapatid. Hindi ko kailangan dumalo. Hindi ko kailangan yung mga preachers. Hindi ko kailangan yung mga gagawa. Suluhin ko lang tong problema ko. Bahala na malungkot ako.
Mali yon. Amen? Mali yon. Sabihin mo, kailangan mo yung karamay at kasama upang ma-revive at matuwa ka. Everybody say, praise the Lord. Kasi sabi, coming together with others, Christian, believers in worship and conversation helps. Tanawa, paminaw ka mo. Coming together with other believers in worship, sa pagsamba, and conversation, pag-usap-usap. Nandito ka sa fellowship, napag-usapan na yung patutuo, napakinggan mo yung mga patutuo, lahat, napakinggan natin yung awitin, it makes conversation. Coming together with others, believers in fellowship and conversation helps to remind us that we are not alone in this world. There are believers everywhere. Maraming Kristiyano bisang-sang lugar. It's amazing that no matter where you are in the world, when you meet another believer, it is like you suddenly feel that none of that. That's why God makes fellowship so important. Pag na-meet mo ang kapatiran, mga minamahal, sa bawat mga believer, mga minal, suddenly, bigla, maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Sister, kamusta? Pag nakamusta mo palang, brad, kamusta? Nakasmile na sa'yo, malaala mo na, hindi pala ako nag-iisa. Hindi ako dapat malungkot. May sister pala ako. May brother pala ako. Amen. E kung sa bahay mo lang nagmumukmuk ka, yung kaharap mo, pusa. Kaharap mo, aso. Samot, malungkot ka. Pero kung pumunta ka ng fellowship, pagpasok mo sa gate, praise the Lord, sister. Praise the Lord, brad, nakasmile na. Makasmile ka, makalimutan mo, isa ka na lang. May kasama ka. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, napaka-importante. God makes fellowship so important. So He wanted us to come together so that we always know we're not alone. Fellowship allows us to, those lasting relationship. Fellowship allows us to build those lasting relationship so we'll never be ourselves in the world. Gusto ng Panginoon na tayo po ay mag-build ng lasting fellowship. Walay katapusan nga fellowship. Palakpangan natin, Diyos. Na dapat gawin mo yan sa iyong buhay habang nandito ka pa sa lupa. So, napaka-importanting pagsamba. Napaka-importanting pagdalo sa gawain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung gamon, sama ni si Barry Anding. Kasi kay, wala kami gastos, dito lang kami padalaan ng preacher, kadoon pa mi si Dio. Pagasusun pa man mi. Pabangon pa mi ng van, pabangon pa mi ng jeep. Pagutong-gutuman ng mga bata na mo, kapuyon, pagbalik ng layo, laba. Basi meron dito gabagot-bot. Kung gareklamo, itas yung kamay. Meron ako nakita eh. Sabi niya, basi mapingkaw yun. Delikado yan. Everybody say, praise the Lord. Kaya pinapaliwanag natin to. Gaano ka-importante ang pag-inambitay, pag-fellowship ng Kristiyano. Malaking tulong sa bawat sa atin. Para hindi ka malungkot, hindi ka nag-iisa. You learn a lot. You make strong. Magkaroon ng strength spiritual at maramdaman mo na may kapiling ka, may karamay ka palagi. Mayroon kang kapatid na nangaramay sa iyo. Hindi ka nag-iisa, kasama mo sila. Bakit? Isa tayo sa katawan ni Kristo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Number 5, last na to. Fellowship help us grow. Ang fellowship, pag inambitay, ay makatulong sa atin upang tayo tumubo sa spiritual. Everybody say, praise the Lord.
Pagibasa, Brad, 1 Corinthians chapter 14, verse 26. Coming together is a great way for each of us to grow in our faith. Reading our Bibles and praying are great ways to get closer to God. But each of us has important lesson to impart to one another where we come together in fellowship. So with each other things, God give us a gift of learning and growing when we come together. We show each other how to live as God wants us to live and how to walk in His footsteps. Mapakinggan natin yung mga patutuo na ibang kapatiran magbibigay sa atin ng aral kung paano tumubo sa ating panampalataya maglingkod sa Diyos upang masunod natin yung footstep ng ating Panginoon. Iba-ibang patutuo, iba-ibang salita na pakinggan natin. May mga Bible study, mga bersikulo na pakinggan natin. Bible reading and praying. Importante yan na tayo tutubo. Turuan tayo ng Panginoon para tayo mag-ibig salita ng Diyos. Turuan tayo ng Panginoon para tayo manalangin sa ating Panginoon. So nagtulong-tulong sama tayo mga minamahal. Hallelujah, marinig yung patutuo natin, nagbigyan ng lakas sa ating mga kapatid. To teach them and learn them how we grow spiritually. Yan ang vice versa. Kaya yun importante ng fellowship. Kung di ka nag-fellowship dito, sayang wala mong pakinggan ang magandang patutuo nila. Kung wala ka ngayon dito, sayang wala mong pakinggan ang magandang mensahe ng ating mahal na Panginoon. So how could you learn? How could you grow spiritually in faith? Bakit? Wala ka rito. That's why gathering together, coming together, mga so important sa mga Kristiyano. Bakit po? We learn a lot. We give strong. Hallelujah. At maramdaman natin, we feel suddenly that we are not alone. Hallelujah. Tatubo tayo sa paglingkod natin sa ating mahal na Panginoon hanggang pagbalik ng Diyos. Hallelujah. Nakita ng Panginoon na tayo tuwang-tuwa, galak na galak, tumubo at spiritual. Malinis yung puso na himpit na barat, na balaan tayo. Na perpekto tayo pagbalik ng Diyos. Isa ka sa kandidato na makarinig ng trumpita ng katapusan. Budyong ng Diyos. Everybody say, Pastor Lord. Pag-ibasa, Brad. Libro sa unang mga taga-Korinto, kapitulo 14, versikulo 26. Unya, unsa man mga igsuon, inigtigom ninyo ang matag-usa andam na nga may alawiton, may pagtulunan, may pinadayag, may igasultig, dila o hubad sa kahulugan ini, ipahimo ang tanan alang sa pagpalig-on. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kamo? Paano para tutubo tayo? Oh? How it is then, brethren, when we come together, every one of you had a psalm. Kaya may pagpupuri, may pag-aawitan. Amen? May joyful, may solemn, aawit ang children's choir, aawit ang youth and singles choir, aawit ang adults choir natin, finest choir. Pagkatapos awit nila, magkaroon tayo ng mga mensahe, doctrine, had a doctrine, kaya we learn. And hat atang, marinig kayo nag-speaking in tongues, nangungurong, napupuspos, tambalang espiritu, and hat a revelation, may papadayag ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kung may prophecy, mayroong interpretation. And let all things be done unto edifying. Ginawa ng Diyos ito parang lahat ay unsa, magigatitibay ng ating pananampalataya. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y na nagkakatipon sa bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. That is the importance of fellowship. It help us grow. Dahil magturuan tayo ng doktrina, mga aulawiton, aral, pahayag, wika, lahat pagpaliwanag sa pagbibigay lahat ng bagay, ito gawin natin, ginagawa daw na ito para sa ikititibay ng ating pananampalataya. Eh kung wala ka dito ngayon, hindi mo nalaman kung gaano ka-importante ang fellowship. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga kapatiran ng mga absinos,
Kailangan ilagay nyo sa isipan nyo to. Maintindihan nyo. Gaano man kakabisi sa imong trabaho, gaano man kabisi sa imong negosyo, gaano ka man kabisi sa inyong mga pagchichismis, mas maging busy ka sa fellowship para tutubo ka, hindi ka malungkot, hindi ka nag-iisa. Amen. Para turuan ka ng Diyos, maging matatag ang iyong pananampalataya. Kayong paglilingkod natin, hindi lang panglupa. Tandaan nyo po, ibilagay mo sa isipan nyo, yung ating paglilingkod sa Diyos, hindi po panglupa. Panglangit ito. Kahit mayaman ka pa sa lupa, marami kang pira na imbak. Marami kang kayamanan, marapad kang lupa. Pag maiwan ka sa rapture, wala kang madala kahit isa. Sino magpulos ng kayamanan mo? Sila nga mga taong 666. Yung ating inheritance, hindi sa lupa, sa langit. Lahat tayo mag-inherit ng langit. Magmana ng langit. Sa lupa, wala kang mamana dito. Hindi atin ang lupa, ang atin langit. That's why tinuturuan tayo ng Diyos. Gaano ka-importanting pagsamba. Gaano ka-importanting fellowship. Gaano ka-importanting pag-inambitay. We come together in the church to learn and to be strong. Hindi ka malungkot. Maging matatag ka palagi. Hindi mo kaya bayaran ang Diyos o panglalhin ka lang sa langit o hindi ka sumusunod. Lalo yung demonyo, hindi mo kaya bayaran, hindi ka lang labay sa impyerno. Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Sinong gusto ng langit? Parang kukunti lang gusto ng langit. Sinong gusto ng langit? Kunti pa rin. Sinong gusto ng langit? Dumami kunti. Sino gusto ng langit? Okay na, nabingi na ako. Sino gusto ng impyerno? Ulitin ko. Sino gusto ng langit? Bright ka mga kagsunan ba? Alirto palagi. Baka isipin, impyerno to. Langit man day. Ready tayo pag langit. Bakit? Binsala lang bumalik ang Diyos. In the moment, in the twinkling of an eye, darating, tutunog ang trumpitan ng Diyos. When the last trump of God will sound, lahat tayo nga bantay na ready, makarinig tayo ng trumpitan ng Diyos. The last trump of God will sound with the voice of the archangel. Lahat ng mga ready, bahipit lang puso, isipan, sumusunod palagi sa Diyos. Hallelujah! Sila po'y madala sa kalangitan, kasama natin, and we be with the Lord forever and forevermore. Ang lupa, mabayaan natin. Wala tayong madala. Ang ating madala sulo, ang ating nagawang batuwid, kamanalan, sinseridad sa paglingkod sa ating Panginoon. Sa oras to, maging malinis ang puso natin. It's in every one of us. You have to pray and repent. Magsisi tayo. We have to learn a lot from the Word of God. Ituruan tayo. Gano'ng ka-importante ang ating fellowship. Gano'ng importante magsamba. Dito natin madama ang presensya ng Diyos habang tayo maawit. With all our heart, purihin natin at awitan ang Panginoon. Open your heart and invite the presence of the Holy Spirit to touch your heart today and be revived. Isinggit mo, ipatugbo mo. For I've been blessed beyond measure. By His strength, Lord, I overcome. And though I could stop and count successes, not I will see. Troubles not equal to the grace.
Basin may mga baguhan, mga bisita, pwede kayo manin sa tunga, aron dawato na Ginoo. May mga bunga kanyong dala nyo sa tunga, aron dawato na Ginoo. Wala man maningkamot sikapin natin madapasis. I seek the presence of the Lord, and just to know Him more, and to count my days, my losses, glory of my Lord. Because Christ alone, I bless my trust. I bow my glory in the power of the cross and every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust. Jesus, the source of hope, the source of life is Christ alone. Siya lang ang lahat sa ating buhay. Siyang ating karunungan. Siyang ating kasiyahan, kagalakan. Siyang ating panampalataya. Siyang nagpapatubo sa atin. Siyang nagpapalakas sa atin. Siya'y kasama natin palagi. Kahit sa kalungkutan, sa problema, pagsubok. Huwag mo isipin ang inisa ka lang. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Huwag tayo magbihas sa panagtigong. You always be in a fellowship with God. Hallelujah! Singgit, hallelujah! 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 Itaas ang kamay. Lahat tayo magsisi, mga pinamahal. Sikapin natin maging malinis ang puso natin sa oras na ito, upang daluyan tayo ng matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napaka-importante ang fellowship sa buhay ng Kristiyano. Nga tayo mag-concentrate na hindi lang mga instrumentalist. Magsisi tayo. Taas yung kamay. Ang bawat Kristiyano magsumikap. Nga madama ng presensya, tanda na tayo pinatawad ng Diyos, dilinis ang puso natin. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Ilisin puso, isipan ng bawat isa. Patawarin mo kami lahat. Salamat sa mga salita mo nagturo sa amin. Linisin puso, isipan po ng patawarin mo kami lahat, Lord. Ihandang puso namin, Lord, sa aming pagkaisa. Pag-alaalas yung kamatayan sa Krus Kalbaryo. Ang iyong katawan na nasira, na dugmok sa Krus Kalbaryo. Ang imong dugo nga maglinis sa amin. Hallelujah.
Salamat sa pagpatawad mo sa amin, Lord. Salamat sa paglinis mo sa puso namin, Lord. Thank you so much, Father, Lord, for forgiving us, Lord, for cleansing our heart and mind, for forgiving all our sins, Lord. Thank you so much. Mga minamahal, kung naramdaman nyo na patawad na kayo ng Diyos, dahil nadaman nyo kanyang presensya, makinig kayo sa sabihin ko. Sabi dito ng Biblia, for as often that we eat this bread and drink this cup, it is you the Lord's death till He come. Kung palagi natin kinakain itong tinapay at inom ang kupa, pinapakita natin ang kamatayon ng Panginoon ay nangyari na. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup, the Lord unworthily shall be guilty of the body of blood of the Lord. Kung sino po kumain at minom ng kupa na hindi karapat-dapat, siya po'y magkasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. 28. But let a man examine himself. Examine ourselves. So let him eat the bread and drink of this cup. Susiin natin ating sarili. Kaya kita mukaon sa tinapay, minom sa kupa. 29. For that eat it and drink it unworthily, eat it, drink it, damnation to himself, not the sinning Lord's body. Ang mukaon daw at mainom dilitakos, siya mainom sa tunglo, siyang kugalingon. Wala niya paghahinan, importansya ang lawas sa Ginoo. 30. For this cause many are weak and sickly among you and many sleep. Muning inungdan daga nagluya, nagmasakito na ba nangamatay? Di wala itong tagaan, importansya. Ang pangilambitay at lang ang take ng Holy Supper. Mauna ka importanteng fellowship, lalo sa oras sa Holy Supper. Dahil dito tayo maging malakas, dito tayo mabuhay sa spiritual. Tayo po'y pagpalain ng Diyos, malinis ang puso natin. Iya, pakihawak ng tinapay niyo. Hallelujah. Ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon. At nagpasalamat na siya, tipik-tipik ang tinapay at sinabi, kainin niyo to, itong aking katawan nga nadurog dahil sa inyo. Kainin na ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin yan pa. Hallelujah. Pag-awakan natin yung ubas. Grape, simbolo ng dugo ng Panginoon. Itong nag-awa sa kanyang kalawasan, katawan. At ito ang magpatawad, maglinis sa ating mag-asal. Hallelujah. At saman sa panyapon, kinuha ang kupa at miingon. Ito ang kupa na sa Bagong Testamento sa aking dugo. Gawin niyo ito sa palagi at inumin sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Hallelujah! 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 Jesus! Purihin ka, Lord! Purihin ka! Pasalamatan ka sa lahat ng pag-ibig, habag at awa mo sa amin, pagpapatawad mo sa amin, paglinis mo sa amin, pagpadama mo sa amin, sanan pa na matamis yung pasensya. Napakabait, napakadakila mo, mahal na Panginoon. Hallelujah.
Jesus, purihin ka. Purihin ka. Pasalamatan ka namin, Lord, sa lahat ng butiw sa iyo. Mga minamahal, abang naramdaman yung presensya ng Diyos, ipanatili yung nakataas yung kamay. Lahat tayo dumalangin. Sabihin mo sa Diyos ang iyong problema. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong mga pangailangan. Sabihin mo sa Diyos ang iyong mga kabigatan. Opo, dakilang Diyos sa mabanal sa pangalan ng Jesus, mahal na Panginoon, sa oras na to, andito kami nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Sinatdalangin ang iyong propeta, beloved pastor. Andito kami nagsusumamo sa iyo, Lord. Alam mo at nakikita mo ang bawat pangailangan ng mga anak mo, Lord. Nakita mo ang ilang mga problema. Nakita mo ang ilang mabibigat na dinadala. Nakita mo ang ilang mga dalang karamdaman. Bisyo, problema sa buhay. Tulungan mo sila. Gabagan mo sila. Magalingin mo sila. Maguwilutan sila problema. Mangawagan mo sila. Ngayon sila mainit maglingkod sa iyo, Lord. Ipasiksiksipan nila na pa-importante ang fellowship, Lord. Sa pangalan ni Jesus, dalay ng pastor, in Jesus' name, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo. Lahat tayo mag-rebuke with authority. Sige po. Opo, malapay na babang yung kapangyarihan sa aming kalagitnaan. So, dalangin propeta, malapastor, lahat may karamdaman, problema, kahirapan, alisdan sa buhay nila, ano man yung nandala-dala sa buhay, pagalingin mo, tulungan mo sila. Babang kapangyarihan mo ngayon, Lord, sa pangalan ng Jesus. I bind the problem, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from them right now. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed. Right now, problem, Mrs. Vice, best and chilling, financially, peace, Spirit, Lord. Plungan mo sila, kabagan mo sila, mag-mainit sila sa pangalan ni Jesus. Receive healing, blessing, change of life, poverty be gone, blessing so much, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, sa Lord, hallelujah. Everybody serve the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo pumalakpak. Lahat tayo po'y tumayo. Lumukso tayo ng 3 beses na malakas. Malakas na sigaw galing sa puso. Hallelujah pa sa Lord! Hallelujah pa sa Lord! Hallelujah pa sa Lord! Salamat Panginoon. So, maminamahal, importante yung fellowship. Miyerkules po, huwag niyo kalimutan, midweek service ay diri kita sa atong simbahan. Sa mga austisyon, dito gyapon kamo karon Miyerkules, Biyernes, hangtod sa Domingo. Importante po ang atong fellowship. Mga minamahal, yan po ang sabi ng Biblia. So di tayo maglangan, mga minamahal, mukuha tag atong special labupiring para tapos yung mga finest choir, kung pwede mag-formation na po mo sa stage, panita maglangan, kindly lang. Ay pagkatapos ng special offering, kayo na naman ang magkanta. So ipag-pray natin yung special offering. Opo, malapay noon. Salamat sa makapatiran, di nagsasawa sa iyo sa pagbibigay. Lumusa mo sila papalain, ibalik na magalimbis ang palangin silang buhay. Dalangin propeta, mga pastor. Bless the Lord in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Aking Ama,
Galbisyo po, itong beloved mga chorals, at sa inyo pong special offering. Ngayon po, kasi diri sa CDO, mag-celebrate tayo ng anniversary, ang church anniversary. Ang ating anniversary dito sa CDO ay December 15. So, every third Sunday of the month of December. Before that, mga September pa lang, ay nagkumukuha na tayo ng mga, magkakaroling sila dito, magbigay kayo. Yung natipon, mga project po nila yun. Dagdag sa pagkaon, sa mga catering, sa mga kurtina every year. Nagbiiba tayo ng kurtina. Sa inyong mga station, pwede yung gayon gawin yan para pagpalain ng ating Panginoon. So, manindog kita tanan. Sa inyong pagtindog, diretso na kamo sa tunga dahil magbigay kayo ng inyong mga love gift para sa ating mga finest choir sa ating nating anniversary dito sa Disyembre. Pag Friday naman, adult choir dito kakanta, mga ruling. Amen. Bless God. Merry Christmas. We have heard and I sweetly singing all the way. We have to sing goodbye and go back to rejoice. Gloria, nations and stay on. Gloria, nations and stay on. Come to Bethlehem and see Christ whose birth the angels sing. Come adore on bended knees, Christ the Lord, the new King. Gloria, nations and stay on. Gloria, nations and stay on. Angels we have heard and high, sweetly singing all the praise. And the mountains every cry, echo back their joyous strain. Gloria, nations is stay on. Gloria, nations is stay on. Amen. Amen. Galbisyo po mga finest choir natin. Salamat po, galbisyo rin mga kapatid, mga igsoon sa inyong mga pangregalo, handog sa ating garuling ngayon. Eh kung magaruling tayo sa gawas, pangit yon. Masira ang church natin para bang gumaya tayo kibuloy. Parang pangwarta tayo. Ang membro niya kutahan 3,000 pesos para mga ruling. Hindi po, ayaw ng ating mga pilang-pilas. Mga ruling mo tayo sa loob ng church. At least, sa atin, kayo nagbigay, kayong palanginan. Amen ba? Ganun lang naman Give and take. So dito tayo, mga ruling. Mayo kita tanan, mag-igsunan ko, katot sa ating pag-closing prayer, itong beloved Brother Dante Makapayag, sa ating closing prayer po. Paalala lang, hinahinay lang kamo sa inyong pagpauli. Yung mga driver sa kanyo, please, before you go, mag-pray muna kamo. Mag-ingat, mag-amping kayo. May tagumpay, alam mo namang kaaway, no? Ayaw kalimot, mag-pray kamo bago magpauli, no? Hinahinay lang. Mga driver, no? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah tayo kaspususan, Ginoong Isus Kristo, God. Salamat, God. Yung balang palihapong tigong ginugad, hindi akong pagsimba, kaya panalangin ka na mo, God.
gikan sa pagsugod sa MSC sa pagdayo po. Sulim, salamat sa presensya nga manabati sa mga pagdayo, Ginoo God. Hallelujah, salamat sa mga bigadaongan sa mga anak, pagti sa mga buhat nga muna paminawan kanunay, naghatag kalipagkadasi God, padaga mga kupot kalibnos kaaway God, papalang sa kanamo Ginoo. Bisan pa sa mga sa beloved Jesus Christ, kuway mga pinipit kuway, Ginoo God. Salamat sa mga witon, nga nagpadalangin ng pagkalawala kanang kanuay God sa paghatag, sa paghatag God, sa bawat paghatag mo yawi susi sa tanang mabalangin Ginoo, bisan pa sa pulong sa saluhan Ginoo God. Salamat sa imong pulong Ginoo God, sa pagpabot sa magbalik, may mga gabayan Ginoo sa kanamo God, bato pagtugsali God. Bisan pa Ginoo kami nga sa kapunon kanang ng Sus, wala sa paampo sa Pilipinas marpastol pa God sa punag, sa tiburi pa sa kapanimalay maghatol kanila sa tag sa kapanimalay Ginoo God. Ngalayo sa naman sa puno sa panalangin, puno sa kanila, puno sa gugma Ginoo God. Sa sulban to panimbaho balik mo kami uban sa bisita ba sa igsoon mo tambong God. Hiyo sa among pinibawon sa gahom, dalay kong kispusa sa batan sa mga ngalan. Salamat sa Kristo, praise the Lord. Amen. Amen. Paspas kayo. Maglamanuhay tayo, mga minamahal. We love you in the Lord. Our Jesus loves you more.